mga kaibigan, o teachers, kasamahan, sa simbahan at sa mga taong galing pa sa malayong bayan upang makiramay sa aming pamilya. Ang mama ko po ay may tuturing kong isang mabuting ina. At karapat-dapat sa kanyang tungkulin sa kanyang pamilya dahil tumulong po siya sa aming ama na pag-aralin kami hanggang kami makatapos ng pag-aaral. 4 po kami magkakapatid, 2 babae at 2 lalaki. Maliit lang po ang sweldo ng isang teacher. Maliit lang po ang sweldo ng aming mga magulang. Ngunit ginawa pong lahat ng aking ina na magkaroon ng other income upang may taguyod po kami sa aming pag-aaral at matustusan ng gastusin namin sa pang-araw-araw. Naglingkod po siya sa simbahan bilang isang choir at the age of 12 years old. Yun po yung sinabi niya sa akin noon. Naging officer po siya ng Mother Butler, Paris Pastoral Council, CWL, at iba pa pong organization. Ang amin pong ina ay maingat sa kanyang katawan. Lagi po siyang nagpapacheck up. Kahit wala po siyang kasama, pupunta po siya sa doktor para magpa-check up. Yun po yung naibukwento niya sa akin na at the age of 30, nag-ingat na po siya sa kanyang katawan upang hindi po siya magkaroon ng diabetes dahil may lagi daw po sila ng diabetes. Dahil nakita po niya pagkamatay ng kanyang ama at the age of 62 na hirap po nung oras ng kanyang kamatayan. Kaya ingat na ingat po siya sa kanyang pagkain. Ngunit hindi po natin maiiwasan na hindi po magkasakit dahil tumatanda na po tayo. At the age of 90, na-diagnose po si nanay na 1 centimeter stone gallbladder sa kanya pong gallbladder. Sabi po sa amin ng mga doktor, kailangan na siyang operahan. Ngunit nagdadalawang isip po kami kasi sa kanya pong edad. So inilaban na lang po namin. I-continue po namin yung maintenance niya sa gamot. At nakadagdag naman po hanggang 95 ngayon dahil mamaya pa po siya at the age of 95. Ngunit dahil sa kanyang katandaan, nagkaroon na rin po siya ng mahinang puso. Hanggang sa lately nitong 2 weeks ago, marami na po kaming check-up na ginagawa sa kanya, ECG, ultrasound po sa full body stomach, different laboratories sa dugo, at nagkaroon din po siya ng manas sa 2 niyang binti. Yung kanya pong right na binti ay nagkaroon na ng tubig. So, kinailangan po namin ipa-ultrasound din ang kanya pong binti kung saan nagagaling po yung tubig. So, noong Tuesday po, nagpunta po kami sa cardiology. Ang sabi naman po ng cardiologist, kung talagang sobrang mahina ang puso ng nanay ko, dapat po nangihigal siya. So, naging malakas po yung loob namin na okay pala yung kanyang puso dahil hindi naman po siya masyadong nangihingal. Then, here comes Wednesday, pina-ultrasound po namin yung kanyang pong binti. And then, kumain po kami sa mga inasal at dami po niyang nakain. Dati-dati po hindi niya nauubos yung isang kanin. Ngunit naubos po niya yung kanin at nagkaroon pa po ng konting dagdag. Dahil may natira pa po siyang ulam. Naubos din po niya yun. Kaya nung pagdating po ng Thursday, nagtataka po kami. Kasi sinabi po ng kapatid kong si Orlan na hindi po siya makahinga. So nag-refill po kami ng 2 oxygen. So ngayon, nung Friday, kinuha ko na po siya sa akin sa Tanay dahil yun po yung request niya na gusto po niya pumunta sa Tanay. Nakita ko po yung hirap ng nanay ko. Hindi po siya nakakahiga, nahihirapan po siya huminga. So ang sabi ko, inhale lang, saka exhale, sabi ko. And then,
masakit daw po yung kanyang balakang. And then masakit din po yung kanyang tiyan, hindi po namin malaman kung ano po gagawin sa kanya. So ginawa po namin, kinabukasan nagpa-teleconsult po kami kanya pong doktor at sinabi po na kailangan na siyang confine. So sabi ko kay Mama, pupunta po tayo sa ospital kasi kailangan ng confine. Sabi niya, ayoko. Tutusukin lang ako, ayoko pumayag, sabi niya. Kakain ako ng madami para hindi mo ako dadalhin sa ospital. So sabi ko, sige, susubukan kita ha, kakain ka. Pero niluluwa na po niya yung kanya po kinakain. Then nung umaga po ng Saturday, sabi niya sa akin, ibaba mo ako dito sa kama, mamamasyal ako, sabi niya. Sabi ko, paano ka po makakapamasyal? Mahina ang puso mo. Hindi ka rin kumakain, hindi ka rin namin mapainom ng gamot kasi hindi ka nga kumakain. Then masakit pa yung tiyan mo, ang dami mong pain na nararamdaman. Basta, bababa mo ako dito sa kama. So in short, hinaba ko po siya sa kama, ininom po siya sa wheelchair. Sabi ko po, dyan ka na lang po Mama tumanaw sa may terrace para ka na rin nakababa kasi hindi mo talaga kakayanin ang bumaba para mamasyal. Nagtataka rin po ako sa kanya, tulog siya. Tulog po siya. Talagang kahit po siya kausapin, tatango lang. Hindi siya magsasalita. Hanggang sa bandang hapon na, nagdating na po namin siya sa hospital dahil sinabi na po ng doktor. Kasi nag-teleconsult po kami Saturday, alam mo na. So sabi ko, Mama, ibihisan na po kita kasi punta na po tayo sa hospital. Hindi po siya sumasagot. So ang ginawa ko, binihisan ko po siya, pero ang bigat na po ng kanyang katawan. Pero ang sabi ko na lang sa kanya, Mama, humawa ka na lang po sa akin, yakapin mo ako, bibihisan kita para hindi ka bumagsak. So talagang ang bigat po talaga ng pakiramdam ko sa kanya. And then, inupo po siya sa wheelchair. Yung pong damit niya, nakalilis, hindi po na po mahigit sa wheelchair. Talagang ang bigat-bigat. Kaya kahit na po gano'n, na nakikita yung kanyang pampers, ibinaba na rin po namin siya. So ngayon, in short, nung nakarating po kami sa hospital, wala na rin po siyang buhay. Sabi po nung mga tumulong pa, dalhin siya sa stretcher, ay mahina na raw po yung puso. So ngayon, nung nakita ko po siya na ibababa po sa sasakyan, yung pustiso po niya is up and down. Sabi ko, Mama, bababa na po tayo sa sasakyan at nandun tayo sa hospital. Hindi na po siya kumikibo. Talagang ayaw na po niya sigurong magpa-confine pa. Siguro fulfilled na po yung kanyang mga pangarap sa kanyang pamilya. Kaya ayaw na rin po niyang mabuhay pa at saka marami na rin po siyang pain na nararamdaman. So nung pong ipinasok po siya sa emergency room, sabi po sa amin, pwede po siyang i-revive pa kung gusto daw po namin. So pumayag naman po kami na i-revive. Nagkaroon naman po siya ng additional oxygen. Kaso hindi kami binigyan ng assurance kung lalagay siya ng respirator na mabubuhay pa siya. So ang sinabi ko na lang po doon sa doktor, ang request po niya sa akin ay ayaw na po niya magpadala sa hospital. 95 years old na po siya, marami na po siyang nararamdamang na masakit. At ayaw na rin po namin siyang mahirapan pa. So siguro po, sundin na namin yung request niya na hindi na po namin siya i-confine. So yun, nag-request po kami ng pari, kung may pari po. Kaso Saturday po yun, may anticipated mass. Wala pong pari. So ang ginawa po namin ng kapatid, nagdasal na lang po kami. Sabi ko, Mama, hawakan kita, sumabay ka po sa aming pagdadasal. Nagdasal po kami ng Apostles Creed, Our Father, Hail Mary, Glory be sa kapo, Angel of God. And then sinabi po namin sa kanya na, magpahinga ka na po. Huwag mo na po kami mag-intinir. Okay po kami.